Sa nakalipas na 7 araw, halos walang tigil na pambobomba na ang dinaranas ng Iran. At ngayon, unti-unti na itong nahaharap sa banta ng isang malawakang pagsalakay sa lupa. Subalit ang mga puwersang sa salakay ay hindi direktang mga sundalong Amerikano o Israeli. O kung meron man, hindi sila ang magiging pangunahing puwersa sa mismong labanan. Sa halip ang Israeli Mossad, ang CIA ng Estados Unidos, at ang mga Air Force ng dalawang bansa ay sinasabing naghahanda upang suporta ng isang malaking ground offensive na pangungunahan ng mga Kurdish paramilitary forces. Mula sa hangganan ng Iraq, inaasahang tatawid ang libu-libong mandirigmang Kurdish patungo sa Iran at posibleng mangyari ito sa loob lamang ng ilang araw o kahit ilang oras mula nang ilabas ang video na ito. Para sa mga Kurdish fighters, ang opensibang ito ay isang pagkakataon upang mabawi o maitatag ang bahagi ng kanilang matagal nang inaangking lupang ninuno. Subalit para naman sa Estados Unidos at Israel, isa itong plano na maaaring magtulak sa Iran patungo sa tuluyang pagbagsak ng kasalukuyang rehimen. Sa loob ng ilang buwan, lihim na naghahanda ang mga puwersang Kurdish para sa operasyong ito at ngayon tila nagsisimula na ring mahalata ng Iran ang kanilang mga galaw. Samantala ang mga allied forces sa Himpapawid ay talagang unti-unti nang gumagawa ng daan habang ang iba pang puwersa sa rehiyon na matagal nang may interes sa teritoryo ng Iran ay tila naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para umatake. Sa puntong ito, ilang hakbang na lang at maaaring mapilitang lumaban ng Iran sa isang malawakang digmaan sa lupa at posibleng mangyari pa ito sa maraming front o direction ng labanan. Kaya naman sa ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod at kung bakit napakahalaga nito sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Brewing in the background. Sa mga nagmamasid sa sitwasyon ng Iran at mga geopolitical analyst sa iba't ibang panig ng mundo, isang napakakaibang araw ng Miyerkules, ika-4 ng Marso. Sa loob ng nakaraang 48 oras bago yun, napansin ng mga open source intelligence trackers at mga eksperto sa rehiyon ng ilang senyales na tila may malaking operasyong kumikilos sa likod ng mga balita. Unti-unting lumalakas ang mga usap-usapan na posibleng magsimula ang isang Kurdish offensive laban sa Iran. Kinagabihan, isang ulat mula sa Israeli media outlet na I-24 News ang tila nagpasabog ng balita na maaaring magbago ang lahat. Ayon sa kanilang report, libo-libong Kurdish fighters na ang umano'y nagsimula na ng paglusob, tumatawid sa hangganan gamit ng mga armored convoy na patungong timog. Mabilis na kumalat ang mga hindi pa kumpirmadong video. Sumabay na rin sa balita ang ilang kilalang journalist na may malalalim na connection sa rehiyon. Subalit halos kasing bilis din ang pagkalat ng balita, bigla ring itong umina. Ilang respetadong eksperto na direktang nakikipag-ugnayan sa mga Kurdish leaders at sa mga sources sa mismong lugar ang nagsabing hindi pa talaga nagsisimula ang opensiba. At kung talagang may malaking labanan na mangyayari, inaasahan sana na mapupuno ang social media ng mga bagong video at ulat mula sa mismong ground, subalit halos wala namang lumalabas. Kinabukasan, karamihan sa mga claim na nagsimula na ang opensiba ay binawi na rin. Gayunpaman, kahit umatras na ang mga ulat na yun, patuloy pa rin pinag-uusapan ng mga pangunahing news outlet ang possibility na malapit nang magsimula ang isang Kurdish advance patungong Iran. Dito sa Noel Polo TV, hindi namin masabi na eksakto kung paano nagkaroon ng kalituan ang international geopolitics community tungkol sa mga ulat na ito. Subalit may ilang bagay na malinaw na natin ngayon nakumpirma. Una, wala pang nagsisimulang malaking Kurdish offensive sa oras na isinulat ang episode na ito. Posible lamang na mayroong ilang maliit na galaw o paunang pag-advance sa border zone na nagdulot ang kalituan. Ikalawa, kahit hindi pa nagsisimula ang paglusob, patuloy na nagtitipon ng mga puwersang Kurdish sa hangganan ng Iran. At ikatlo, kapag tuluyang nagsimula ang opensiba na ito, malaki at seryoso ang magiging operasyon ito. Ngayon, para talaga maintindihan natin kung ano ang nangyari sa mga sitwasyon na ito, kailangan muna nating balikan ang ilang mahalagang batayang impormasyon. Ang mga Kurdish ay isang malaking diaspora population. Tinatayang may 25 hanggang 30 million Kurds na nakatira sa Middle East at may karagdagang 5 hanggang 10 milyon pa na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng dami nila, wala talaga silang sariling bansa. Sa halip, inaangkin nila ang isang malawak na rehiyon na tinatawag na Kurdistan, isang lupain na ngayon ay nahahati sa mga modern na bansa tulad ng Turkey, Iran, Iraq at Syria. Sa loob ng Iran, karamihan sa mga Kurds ay nakatira sa northwestern region malapit sa hangganan ng northern Iraq. Sa panig ng Iraq, mayroong tinatawag na Iraqi Kurdistan, isang semi-autonomous region na kung saan may malaking antas ang sariling pamamahala ang mga Kurds. At ayon mismo sa mga ulat, dito mismo sa lugar na ito unti-unting nagtitipon ang mga Kurdish fighters naghahanda para sa posibleng malaking operasyon laban sa Iran. Matagal nang may kasaysayan ng pakikipagtulungan ang mga Kurdish forces sa mga bansa sa Western world. Kabilang na ang Estados Unidos, subalit hindi rin laging maayos ang relasyon na yun. Lalo na dahil sa impluwensya ng isa na lang pinakamalaking karibal sa reyon at ito ang Turkey.
Karaniwan ang mga Kurdish fighters ay hindi isang organization. Nahahati sila sa iba't ibang paramilitary groups na may kanya-kanyang liderato at agenda. Minsan, nagtutulungan sila para sa isang layunin. Subalit may mga pagkakataon din na magkakaiba ang kanilang direksyon. Sa Iran naman, ang mga Kurdish minority ay halos 5 dekada nang nasa ilalim ng kontrol ng Islamic Republic. Ang mga grupong naglalayong makamit ang autonomy o kalayaan para sa Kurdish region sa Iran, isang lugar na tinatawag nilang Rohelat, ay kadalasang napipilitang mag-ooperate mula sa labas ng bansa sa mga kalapit na teritoryo. Sa madaling salita, ang Kurdish population sa Middle East ay may maraming biyasang mandirigma at matagalan nilang pangarap na makontrol o mapalaya ang Iranian Kurdistan kahit na hindi pa nila ito nagagawang makamit sa loob ng maraming dekada. At ngayon may mga makapangyarihang bansa na posibleng makinabang sa kanilang tulong, partikular na ang Estados Unidos at Israel. Sa ikapitong araw ng pagpapatuloy ng digmaan laban sa Iran, kapansin-pansin ang mga tactical successes ng US at Israel. Sa ilang bahagi ng Iranian airspace, ang mga malalaking bomber aircraft na hindi stealth ay nakakalipad ng halos walang hadlang. Marami sa mga dating leader ng Iranian regime ang nakitil na at sa ngayon ay wala ring kakayahan ng Iran na direktang hamunin ng air at naval superiority ng kanilang kalaban. Subalit kahit ganoon, malayo pa rin ng US at Israel sa kanilang pinakamalaking layunin. Lalo na at kahit ang Washington mismo ay tila hindi pa ganap na malinaw kung ano talaga ang eksaktong end goal nito. Sa loob ng Iran, hindi pa rin nagaganap ang malawakang pag-aalsa ng mga citizen laban sa government. Samantala, patuloy pa rin naglulungsad ang mga decentralized Iranian forces ng ballistic missile at long-range drone laban sa mga base ng Amerika sa teritoryo ng Israel at sa iba't ibang target sa Persian Gulf at sa buong Middle East. Malinaw na ipinapahiwatig ng Washington na ang isa sa kanilang layunin ay ang regime change sa Iran. Subalit sa kasalukuyan, wala pang malinaw na paraan para makamit yun. Maliban sa patuloy na pambobomba at pagdepensa sa airspace ng reyon habang may natitirang bomba at air defense missile. Ang isa pang alternative ay magpadala ng mga sundalo sa lupa. Subalit tila determinado ang Estados Unidos na iwasan muna ang ganitong hakbang hangga't maaari. Alam ng Trump administration na napakalaki ng magiging political cost kung magpapadala sila ng malaking ground forces sa Iran. Hindi rin kayang gawin yun ng Israel mag-isa. Ang kanilang military doctrine ay pangunahing nakatuon sa pagdepensa sa sariling teritoryo, hindi sa pagkuha o pagsakop ng malalawak na lupain sa ibang bansa. At dito na ngayon pumapasok ang Kurdish fighters, isang malaking grupo ng mga biyasang paramilitary forces na may kakayahan at motivation na pumasok sa Iran at maaaring makatulong sa strategy ng Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Axios, ilang buwan nang isinasagawa ang mga paghahanda para dito. Ang Israeli Mossad at ang CIA ng Estados Unidos ang sinasabing nangunguna sa pag-organize at paghahanda ng mga Kurdish forces. May mga ulat din na dumadaloy ang pondo mula sa US at Israel patungo sa mga Kurdish groups. Ayon naman kay US Secretary of State na si Marco Rubio, ang Israel ang pangunahing nagbibigay ng mga armas sa Kurdish fighters. Samantala, iniulat ng New York Times na nakapagpadala na rin ng CIA ng mga small arms sa ilang Iranian Kurdish group noong mga nakaraang taon. Bagamat hindi nga nagsimula ang opensiba noong Miyerkules gaya ng unang lumabas sa balita, marami pa ring ebidensya na nagpapakita na malapit nang mangyari ang isang malaking operasyon. Noong nakaraang buwan lamang, 5 pangunahing Kurdish Iranian political parties ang nagkaisa upang bumuo ng isang koalisyon, isang akbang na nag-iisa sa kanilang mga armadong pakpak o military wings. Ayon sa ilang ulat, nagsagawa na rin ng Estados Unidos ng ilang pag-uusap sa mga lider ng iba't ibang Kurdish factions. May isang pagkakataon pa raw na mismo ang Pangulo ng Amerika ang personal na nakibahagi sa isang tawag. Sa mga pribadong pagpupulong naman, sinasabing ipinapakita na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malalim ang kanyang kaalaman tungkol sa mga Kurdish fighting group at sa mga planong labanan na maaaring mangyari sa hinaharap. Sa publiko, itinanggi ng White House noong Miyerkules na may coordination sila sa Kurdish forces tungkol sa anumang darating na opensiba. Subalit kung pagbabasehan ng mga nangyari sa aktual na operasyon, tila iba ang ipinapakita ng mga aksyon. Sa nakalipas na mga araw, mas madalas nang binobomba ng US at Israel ang mga target ng Iran sa Northwest region, ang parehong lugar na kung saan inaasahang papasok ang mga Kurdish fighters. Mukhang nauunawa na din ng Iran kung ano talaga ang maaaring mangyari. Patunay dito ang kanilang missile at drone strike laban sa mga opisina ng Kurdish political parties, pati na ang kanilang babala sa malawakang paggiganti sakaling magsimula ang anumang Kurdish advance. Sa mga panayam ng mga Kurdish leaders ng mga international journalists noong Miyerkules, itinanggi nila na may magsisimula ng opensiba sa oras na yun, subalit marami rin sa kanila ang umamin na ang operasyon ay nasa yugto ng paghahanda. Gayunpaman, hindi lahat ng Kurdish group ay nagkakaisa sa plano na ito. May ilang Kurdish authorities, lalo na sa loob ng Iranian Kurdistan, na nagpapahiwatig na hindi sila sumusuporta o tutulong sa anumang military operation. At kahit sa international community, may mga eksperto rin na hindi ganap na sumusuporta sa ideya ng opensiba na ito.
Marami ring eksperto ang nagbababala na kung tuluyang magsimula ang isang Kurdish offensive sa loob ng Iran, maaari nitong patasin ang panganib ng civil war o malawakang kaguluhan sa loob ng bansa. Para sa iba, parang inuulit lamang nito ang pagkakamali ng nakaraan, lalo na ang nangyari sa Syria, na kung saan nakipagtulungan ng Estados Unidos sa mga Kurdish fighters para makamit ang kanilang mga layuning militar. Subalit kalaunan ay iniwan din sila sa gitna ng masalimuot na sitwasyon. Totoong seryoso ang mga pangamba na ito at posible rin na kung magsimula ang opensiba, maaari itong mauwi sa isang malaking strategic na pagkakamali na magpapalala pa sa sitwasyon ng buong reyon. Subalit sa kabila ng mga pangarib na yun, tila lahat ng panig ay may malakas sa dahilan kung bakit gusto nilang subukan ito sa ngayon. Para sa Estados Unidos at Israel, malaking bagay kung magkakaroon sila ng friendly group forces sa loob ng Iran, lalo na kung hindi nila kailangang isugal ang buhay ng sarili nilang mga sundalo sa mismong labanan. Para naman sa mga Kurdish group sa Iran, nakikita nila ang sitwasyong ito bilang isang bihirang pagkakataon na maaaring mangyari lamang minsan sa isang generation, isang pagkakataon upang mabawi o mapatatag ang kontrol sa kanilang mga lupang ninuno. Bukod pa rito, ang Kurdish diaspora sa buong Middle East ay may sapat na bilang ng mga mandirigma na maaaring ipadala sa labanan. May dahilan din silang maghanap ng mga bagong teritoryo na maaaring kontrolin matapos ang ilang pagbabago sa reyon. Halimbawa, ang dating Kurdish enclave sa Syria ay halos nabuwag na, habang sa Turkey, ang isang amnesty deal ng government ay nagbigay ng mas maigpit na kondisyon na nagpapahirap para sa mga armadong Kurdish group na manatili at mag-operate doon. Sa madaling salita, may mga puwersang naghahanap ng mga bagong lugar na kung saan maaari silang magtipon at magpatuloy sa kanilang mga layunin. Subalit kahit ganoon, hindi nito binabago ang katotohanan na malaki pa rin ang mga pangarib. May tunay na possibility na ang isang Kurdish offensive sa Iran ay maaring mauwi sa malaking sakuna o destabilization ng buong reyon. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, tila sakto ang mga kondisyon para sa bawat panig upang paniwalaan na sulit ang panganib na kanilang haharapin. The course of the offensive. Sa ngayon, habang isinusulat ang ulat na ito, hindi pa tiyak kung kailang eksaktong magsisimula ang Kurdish offensive laban sa Iran. Subalit batay sa mga galaw na nakikita na sa ground at sa mga ulat mula sa iba't ibang sources, may malinaw ng ideya kung paano maaaring mangyari ang opensibang ito kapag tuluyan na itong magsimula. Inaasahang manggagaling ang mga Kurdish forces mula sa kanlurang bahagi, tatawid sa hangganan mula sa northern Iraq, papasok sa teritoryo ng Iran. Posible ring nauna nang nasakop o napasok ng mga advance unit ang ilang border outpost at unang linya ng depensa ng Iran. Ang mga posisyong dapat sana ay unang haharang sa kanila. Sa katunayan, mahigit 100 Iranian military position na ang naiulat at tinamaan sa mga nakaraang operasyon. Ipinapahiwatig nito na kahit paano, may pagkakataon ng mga Kurdish forces na makapagtatag ng paunang foothold o maliit na kontroladong lugar sa loob ng Iranian territory. Kapag tuluyang nagsimula ang opensiba, inaasahang libu-libong Kurdish fighters ang lalahok. Gagamit sila ng mga armored vehicle, mortar system at artillery upang suportahan ang kanilang paggabante. Malamang na mangunguna sa unang bugso ng pagkatake ang mga Iranian Kurdish militias na may tinatayang humigit kumulang 2,500 na mandirigma. Subalit sa kabilang panig, ang Iraqi Peshmerga forces ay sinasabing may hanggang 200,000 fighters na maaaring tawagin kung kinakailangan. Sa impapawid naman, inaasahang manggagaling ang air support mula sa Estados Unidos at Israel. Dagdag pa rito, posible ring gumamit ang mga Kurdish fighters ng mga unmanned drone, hindi lamang para sa pag-atake, kundi para sa aerial surveillance at intelligence gathering sa paligid ng battlefield. May posibilidad kahit maliit na makamit ang mga Kurdish forces ang isang mabilis na breakthrough, katulad ng ginawa ng Syrian Rebel Offensive noong huling bahagi ng 2024, na kung saan mabilis nilang napasok ang mga teritoryo ng kalaban. Subalit sa reality, hindi yun ang pinakamalamang na mangyayari. Mas malaki ang possibility na ang layunin ng opensibang ito ay hindi agad sa kopy ng malaking bahagi ng Iran, kundi pilitin ng military ng Iran na mag-overstretch o maubos ang kanilang kakayahan sa maraming front. Kapag nag-advance sa mga Kurdish fighters, mapipilitan ng Iran na magtipon ng malalaking unit ng sundalo upang harapin sila. Kaya kailanganin nilang ilabas ang kanilang mga tangke, heavy armor, at malaking bilang ng tropa at ipunin ng mga ito sa masiksik na formation upang makalaban. At dito nagiging delikado ang situation para sa Iran. Kapag nagsama-sama ang kanilang puwersa sa malalaking grupo, mas magiging madali silang target para sa airstrike mula sa US at Israel. Sa madaling salita, halos wala ring ibang pagpipilian ng Iran. Kung hindi sila kikilos laban sa papasok ng mga Kurdish forces, magkakaroon ng malinaw na daan ang mga ito papasok sa kanilang teritoryo. At kung pag-uusapan naman ang diretsyon ng paglusob, malamang na hindi direktang tutungo ang opensiba sa Tehran, ang kabisera ng Iran, sa halip posibleng mag-concentrate ito sa mga lugar na ilang daang kilometro ang layo mula sa kabisera. Malayo ito upang hindi agad maging direktang banta sa Tehran, subalit sapat na malapit upang mapilitan ng Iran
na magpadala ng mga reinforcement mula sa kabisera upang harapin ang mga pag-atake. Kapag nangyari yun, maaaring unti-unting maubos ang depensa sa paligid ng Tehran habang mas maraming tropa ang ipinapadala sa ibang front. Kung magtatagumpay ang planong ito, maraming posibleng mangyari. Maaaring ma-overstretch ang Iranian military hanggang sa mawalan sila ng kontrol sa ilang bahagi ng bansa. Posible ring sa pamamagitan ng pagkalis ng maraming puwersa mula sa kabisera, makahalik ng pagkakataon ng Estados Unidos para sa isang malawakang pag-aalsa ng mga citizen sa loob ng Tehran. May isa pang possibility at ito ay maaaring hindi kayanin ng Iran na maayos na i-coordinate ang kanilang mga tropa at tuluyang mawasak ang natitirang kakayahan ng kanilang military command at control system. At kung mangyari yun, ang isang Kurdish offensive ay maaaring magbukas ng panibagong yugto sa digmaan na ito, isang yugto na maaaring magdala ng mas malalaking pagbabago sa buong rehiyon. Ang isa pang possibility na pinag-uusapan ng mga analis ay ang pagpapadala ng maliit na bilang ng mga sundalong Amerikano o Israeli sa ground. Hindi bilang pangunahing puwersa sa labanan, kundi bilang mga military advisor. Sa totoo lang, normal na taktika na ito sa maraming operasyon ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado sa Middle East. Karaniwan nilang inahayaan ng lokal na puwersa na bumuo ng malaking bahagi ng hukbo sa lupa, habang ang mga special unit mula sa US o allied countries ang nagbibigay ng advance sa suporta at gabay sa operasyon. Kabilang dito ang mga special forces, intelligence paramilitary unit, at di pa pang highly trained troop na sanay mag-operate sa ganitong klaseng environment. Ang kanilang papel ay hindi lamang magbigay ng payo. Maaari rin silang mag-coordinate ng precision airstrike, magbigay ng tactical guidance sa battlefield, mag-access ng mga advanced military technology, at kung kinakailangan, sila pa ang manguna sa pinakaunang bugso ng pag-atake. Sa ngayon, nakakahaka pa lamang kung talagang may mga Amerikano o Israeli troops na tutulong sa Kurdish forces sa ganitong paraan. Pero kung mangyari man ito, hindi ito magiging kakaiba dahil maraming beses na itong ginawa ng US at ng kanilang mga kaalyado sa nakaraan. Gayunpaman, ang ganitong klaseng ground offensive ay may kasamang malaking panganib ng maling calculation. Hindi ito dahil malaki ang possibility na tuluyang matalo ng Iranian military ang mga Kurdish forces. Posible yun pero ayon sa karamihan ng analyst, hindi rin yun gaanong malamang, katulad ng hindi rin malamang na tuluyang masakop ng mga Kurdish fighters ang Tehran. Ang mas malaking panganib ay ibang bagay. Maaaring ang isang Kurdish advance sa loob ng Iran ay magdulot ng matinding reaksyon mula sa mismong mga citizen ng Iran. Kahit pa may ilang Iranian na hindi sumusuporta sa kasalukuyang regimen o kahit may ilang pang natuwa sa pagkawala ng ilang lider ng pamahalaan, maaaring magkaisa pa rin sila laban sa isang paglusob na nagmula sa labas ng bansa. Kapag nangyari yun, maaaring lalo pang magkaisa ang mga Iranian laban sa mga puwersang sumasalakay at tuluyang magbago ang takbo ng digmaan. Sa ganitong sitwasyon, haharap ang Iran sa mas mataas sa panganib ng civil war, malawakang kaguluhan o instability, isang krisis na maaaring magtagal, hindi lamang ng ilang buwan kundi lampas pa sa taong 2026. Sa kasalukuyan pa lamang, may mga Iranian na nag-aalinlangan na sa air campaign ng US at Israel. Isa sa mga dahilan ay ang pabago-bagong pahayag ng mga American leaders tungkol sa kanilang tunay na layunin sa digmaan. Bukod pa rito, ilang beses nang nanawagan ng US at Israel sa mga Iranian na mag-alsa laban sa kanilang gobyerno, kahit na hindi pa malinaw kung may sapat na kondisyon para magtagumpay ang ganitong uri ng pag-aalsa. Kapag idinagdag pa ang possibility ng ethnic conflicts at mga pangarib na maaaring magkawatak-watak ang teritoryo ng Iran dahil sa mga puwersang galing sa ibang bansa, maaaring maramdaman ng maraming Iranian na hindi sulit ang kapalit ng pagbagsak ng kasalukuyang rehimen. At hindi lang ang Iran ang maaaring magbayad ng presyo. Malaki rin ang posibleng sakripisyong haharapin ng mga Kurdish forces. Maaaring magsagawa ang Iran ng malalakas ang missile strike laban sa mga Kurdish bases sa Iraq, at may isa pang mas komplikadong panganib, ang posibleng direktang pakikialam ng Turkey upang pigilan ng mga Kurdish fighters na makapagtatag ng bagong teritoryo. Subalit may isa pang mas mapangarib na possibility. Kung magtagumpay ang Kurdish offensive, maaaring hindi na lang ang mga Kurdish group ang magangad na kumala sa Iran. Sa timog ng Iranian Kurdistan, may mga lugar na kung saan matagal nang nais ng Arab population ng Iran na magkaroon ng sariling autonomy. Sa southern region naman ng bansa, naroon ang Sistan Baluchistan na kung saan ang mga ethnic Baluch ay matagal nang nakikipaglaban para sa mas malawak na kalayaan, hindi lamang sa loob ng Iran, kundi pati sa mga lugar sa kabilang panig ng hangganan ng Pakistan. May ilang ulat pa nga na nagsasabing nakikipag-ugnayan din ng US at Israel sa ilang Baluch group na kilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng komplikadong insurgent operation. Subalit marahil ang pinakamapangarib na possibility sa lahat ay ang sitwasyon sa Ilaga. Doon sa kahabaan ng Caspian Sea, matatagpuan ng bansang Azerbaijan, isang kapitbahay ng Iran na maaaring magkaroon ng sariling interes sa anumang magiging pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa reyon. Sa ilagang bahagi ng Iran, nakatira ang napakalaking populasyon ng ethnic Azeris. Dahil dito, matagal nang may sensitibong usapin tungkol sa ugnayan ng reyon na ito sa kalapit na bansang Azerbaijan. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nagbiro o marahil ay nagparinig ang leader ng Azerbaijan na si Liam Aliyev tungkol sa possibility ng pag-angkin sa ilang bahagi ng hilagang Iran.
Kabilang sa mga lugar na minsan niyang nabanggit ay ang lungsod ng Tabriz, pati na rin ang mas malawak na teritoryo sa north ng Iran. Hindi rin lingid sa marami na si Aliyev ay isang leader na hindi natatakot gumamit ng lakas militar kung kinakailangan. Isang malino na halimbawa dito ang nangyari ilang taon na ang nakalipas nang makuha ng Azerbaijan ang kontrol sa reyon ng Nagorno-Karabakh mula sa Armenia. Bukod pa rito, kilala rin si Aliyev na may malapit na ugnayan sa Estados Unidos, lalo na sa pamamagitan ng malalaking development at energy project na pinagtutulungan ng dalawang bansa. Ngayon maaring pakiramdam niya ay may dahilan pa siyang kumilos. Ilang araw lamang ang nakalipas, iniulat at tinamaan ng Iranian drone ang lungsod ng Nakhchivan, isang teritoryo ng Azerbaijan. At bilang tugon, agad na nagkutos si Aliyev sa kanyang militar na maghanda para sa posibleng pagiganti. Sa katunayan, bago pa man mangyari ang insidente na yun, nagpapakita na ng paggalaw ang mga sundalo ng Azerbaijan malapit sa hangganan ng Iran. Maraming tropa ang inilagay sa combat alert at may mga sundalo pang pinabalik mula sa kanilang bakasyon upang agad na makabalik sa serbisyo. Kung tutusin, ito ang dahilan kung bakit napakalaki ng posibleng epekto ng isang Kurdish offensive sa hilagang kanluran ng Iran. Para sa Estados Unidos at Israel, maaaring maging pagkakataon ito upang hilahin palabas ang mga puwersa ng Iran, pag-iwa-iwalayin ang kanilang puwersa at unti-unting pahinain ang kakayahan ng kanilang militar. Kapag nagkalat ang mga tropa ng Iran sa iba't ibang front, mas madali silang matatarget ng airstrike at mas magiging mahirap para sa kanila na ipagtanggol ang buong bansa. Kung magiging matagumpay ang plano na ito, maaaring magbukas ito ng daan para sa tuluyang pagbagsak ng kasalukuyang rehimen sa Iran. Subalit kasabay ng potensyal na tagumpay ay isang napakalaking panganib. Kapag nagsimula ang mga domino effect ng mga paggalasa at pag-atake, maaaring hindi lamang mga Kurdish insurgent ang kumilos. Posible ring sumabay ang Baloch insurgent sa Timog Silangan, ang Arab group sa Timog, at maging ang Azerbaijan sa Ilaga kung makita nila na mayroong pagkakataon na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa reyon. Kung mangyari yun, ang isang opinsibang nagsimula sa isang reyon ay maaaring lumawak sa isang mas malawak na krisis na magpapabago sa buong Middle East. At may isa pang posibleng mangyari. Sa halip na maghiwa-hiwalay ang Iran, maaaring magkaisa ang mga Iranian laban sa panlabas sa banta. Ang ganitong sitwasyon, ang operasyon na inaasahang magpapahina sa bansa, ay maaaring lalo pang magpatibay ng kanilang pagkakaisa. At kung magkamali ang kalkulasyon ng mga nagplano nito, maaaring magresulta ito sa dekada ng kaguluhan, instability, at posibleng isang matagal na civil war sa Iran. Sa huli, maaaring isipin ng ilang strategies na sulit ang pangarib kapalit ng possibility na baguhin ang rehimen sa Iran. Subalit yung yun nga ang calculation ng Estados Unidos at ng kanilang mga kalyado, kailangan nilang tiyakin na tama ang kanilang pagtaya. Dahil kung hindi, ang magiging kapalit ito ay maaaring isang krisis na mas malaki pa sa inaasahan.